Matapang ang batang takot. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para malaman mo kung bakit ganyan ang tanong ko. New day guys, new parenting content na naman po tayo. Isang araw na naman po para makatulong sa mga mami at daddy na nanonood ng content ko ngayon. Ang shocking statement naman po natin for today, matapang ang batang takot. Ganyan po ang statement natin today guys, no? Dahil hindi po natin trabaho na lagi natin tanggalin ang lahat ng uncomfortable emotions ng anak natin. Kasama na dyan yung pagkatakot ng anak natin, minsan naman may mga frustrations yung anak natin, o yung mga iyak nila na nakikita natin sila. Minsan yung mga lungkot ng anak natin. Huwag po natin ugaliin guys na saluhin lahat ng pag-iyak ng anak natin o kaya naman yung kalungkutan nila or yung mga frustrations ng anak natin. Ang trabaho po natin bilang isang magulang, tulungan silang maramdaman ng emosyon na yan na may kasamang kapayapaan dahil hindi sila nag-iisa. Dahil sa totoo guys, no, minsan masasaktan tayo sa totoong buhay. May mga tao magdi-disappoint sa atin. May mga bagay na gusto tayong mangyari pero hindi nangyayari. May mga bagay na matatakot o iiyakan natin. At kung ang bawat sakit o takot na maramdaman ng anak natin ay minamadali lang nating matapos agad dahil nagmamadali tayo maging masaya sila, kaya naman ayusin yung problema ng anak natin. Guys, tinuturuan natin ang mga anak natin na masama ang uncomfortable emotion na dapat takasan agad-agad. Dati guys, no, kapag nadulas o natumba yung anak ko habang naglalaro, kahit hindi naman malala, paspas agad ako guys, tumatakbo at tinutulungan yung anak ko. Sabay-sabi ng anak, anong masakit? O kaya naman binibilan ko kagad ng chocolate o ice cream para hindi na umiyak. Pero na-realize ko guys, no, hindi dapat minamadaling tanggalin ang uncomfortable emotion at uncomfortable situation ng anak natin. Tinutulungan po natin ang bata na lumaking matapang, mas mabait at mas matalino sa pagpili ng mga bagay-bagay. Kaya sa madaling salita, kailangan ng anak ko na harapin yan. Pero dapat maramdaman at makita niya na kasama niya ako. Ngayon guys, so kapag nakikita ang anak ko na umiiyak siya dahil frustrated siya, tinatabihan ko lang. Kapag nahihiya siya o galit siya, sabay kaming humihinga ng malalim. Ganoon din guys, kapag disappointed yung anak ko, nakikinig ako imbis na ayusin agad yung problema niya. Kumbaga, dapat lang maramdaman ng anak ko na safe siya kasi kasama niya ako. Dahil lagi natin alalahanin guys, magiging kalmado ang bata pag nakikita niya na kalmado tayong magulang. Gagayahin ng anak natin na nakikita niya sa atin. Ang kakayahan natin na tanggapin ang malaking emosyon ng anak natin, ang magtuturo kung paano niya tanggapin ang sarili niyang emosyon. Huwag tayong magmadaling na patahanin yung anak natin. Huwag tayong magpanik agad o kaya magalit kapag galit sila. Huwag tayong matakot sa luha at takot ng anak natin. Basta piliin nating tabihan, piliin nating maging matatag, piliin nating magmahal na hindi agad natin tinatanggal yung uncomfortable na sitwasyon niya. Yan ang paraan para hubugin ang emotional strength ng anak natin. Hindi sa pag-iwas sa bagyo, kundi sa pagpili na tumayo sa gitna ng ulan. Kaya ang lesson learned ko guys, no, ang emotional strength ay natututunan. Tayo ang magtuturo sa anak natin nun. So ito po ang acronym natin for today na madali nating matatandaan. Tatawagin po natin itong HUBOG or HUBOG. First letter natin guys, no, H or harapin. Harapin ang emosyon ng anak natin o wag nating takasan. Huwag tayong magmadali na burahin o kaya i-correct yung feelings ng anak natin. Magtuturo sa kanya na ang emosyon niya, hindi dapat iwasan yan. Second letter natin guys, no, U or unawa. Unawain natin ang anak natin, hindi natin ayusin ang problema agad. Makinig tayo ng todo sa anak natin imbis na ayusin agad yung problema niya. Kailangan niya guys ma-overcome yung nararamdaman niya. Third letter natin guys, no, B or breathe. Breathe together. Pag kalmado tayo, magiging kalmado din ang anak natin. Kaya dapat huminga kayo ng malalim na magkasama ng anak mo. Fourth letter natin guys, no, O or okay. Okay lang yan maramdaman ng anak natin. I-validate mo ang feelings niya. Ang pagturo mo sa anak mo ng self-acceptance, yan ang napaka-importante. At last letter natin guys, no, G or gabay. Gabayan natin ang anak natin, hindi kontrolin. Maging steady ka lang habang nag-i-emote yung anak mo. Ang tuturo na ang emotional safety ay ang presensya mo mismo. Kaya tandaan natin daddy at mami, no, ang sagot sa tanong na matapang ang batang takot ay oo. Kung na-overcome na ng anak mo ang emotions niya, ito man ay takot o kaya naman frustrations o kaya naman kalungkutan. Huwag po natin burahin ng takot sa anak natin. Hindi ipakita natin na safe siyang mararamdaman yan. Na dapat piliin natin maging steady sa tabi niya para patunayan na ang tunay na tapang ay hindi sa kawalan ng takot, kundi sa pagharap kasama tayo. Kaya ikaw mami at daddy, i-share mo naman ang pinakamalaking emotional meltdown ng anak mo. Pero sinamahan mo siya. Kwento mo rin anong nangyari para makarelate ng iba.